Hallelujah, Lord, you are my hiding place. You protect me from trouble, and you surround me with songs of deliverance. So Lord, right now we pour out our hearts of worship to you. For you are good and you are worthy, O Lord, to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day and leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place. My
Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa araw na ito. Sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin, sa iyong patuloy na paggabay, pagpapala, pagpapatawad sa aming mga nagawang pagkakamali o pagkakasala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Samahan mo kami, O Diyos, at hayaan mo mapapurihan ka namin, Panginoon, sa iyong walang hanggang katapatan sa amin sa mga nagdaang araw o panahon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming tinitignan, inaalalayan at sinasamahan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Ako po ang inyong pastor, Pastor Owen Villena. Ngayong araw na ito ay September 24, 2023. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kasama sa TikTok. Hello po everyone. Ganoon din, maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama sa ating live stream sa ating Facebook page. facebook.com/cfcmph. I-share nyo na po yung live stream na ito sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan na sa tingin nyo ay hindi makakapag-church sa umagang ito dahil sa kahit ano pa mang dahilan. Sila ay may karamdaman, hayaan nyo pong maipanalangin namin sila sa inyo, sa ating Panginoon. Good morning po sa lahat ng ating mga kasama sa ating live stream. Of course, kila Ate Dory Stanislao, maraming salamat Ate Dory sa pag-share ng live stream na ito. Hello again sa ating mga kasama sa TikTok. Welcome kay Nanay Marcelina Milan. Welcome din kay Kuya Ricky Bernabe. Welcome Kuya. At sana makasama ka na namin sa aming GC dahil lagi ka na namin nakikita. If you have any prayer requests, please i-type nyo lang po yan mamaya. Welcome din kay Ate Iza Valderrama. At Isa, see you later. Sama mo na rin yung parents mo mamaya sa lunch natin later. And live invitation pa. Welcome din kay Kuya Michael Owen. Kay Kuya Aisen. Kay Aisen Villena. Kay Pastor Aris Garcia, sa aking kumpare. Welcome. Maraming salamat. Thank you for joining us. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. Ilan lamang po mga announcements. Po. Supposedly, ang CFCM po ay magkakaroon na ng physical worship sa October 1. But unfortunately, hindi pa po tapos yung renovation sa ating church. And pero ginagawa na po namin yung makakaya namin para makahabol, no? But kung hindi man po, please stand by po for further announcements kung kailan po magkakaroon ng physical worship. Sana makaabot sa October 1, pero kung hindi po, mag-a-adjust tayo ng date dahil kailangan pang maglinis, kailangan pang maglagay ng mga fixtures doon sa ating church. Ang ating church po ay nasa Daang Istasyon, San Jose, Bulacan. At kahapon po, dumalaw doon ng inyong lingkod
para bisitahin yung ating church. But ganun pa man, hindi pa siya fully renovated. So kailangan pa po natin maghintay ng kaunti pang panahon. Kaunting panahon na lamang po ay magkikita-kita na tayo. Marahil, kailangan ko din ng tulong sa paglilinis, no, sa ating church para mabuksan na natin ito. Ganun pa man, we are looking forward. Welcome kay Ate Alma Gutierrez. Maraming salamat for joining us. So we are hoping, no, this October po ay magkita-kita na tayo physically sa ating church sa Bulacan, Bulacan. Ganun din naman, nagpapatuloy po yung ministry ng Circuit Rider, no? At this week po ay yung second video, yung second ride po ng inyong lingkod ay ibabahagi ko rin po yan sa inyo. Ganun din, pagdating po natin dun sa ating church, ay ilo-launch na po natin yung iba't ibang mga programa, ministries ng inyong lingkod ng CFCM, Crossing Frontiers Christian Ministries. Kasama na dito yung pagbibigay suporta sa mga nag-aaral. At sana po ay kung meron kayong kakilala na nangangailangan ng tulong, kailangan lang po niyang mag-comply dun sa ilang mga requirements. At hayaan niyo pong matulungan natin sila na makapasok, makatapos sa kanilang pag-aaral. And we are praying for that po. Ganoon din, welcome kay Ate Marlene De La Cruz. Okay, maraming salamat muli. Please keep on sharing our live stream for today. Hello sa mga TikTok friends natin. Hello sa lahat ng ating mga kasama online. Wala po tayong YouTube ngayon. But hopefully by October po ay magkaroon na po tayo ng YouTube live stream. Ganun din, I think nag-e-echo ko. Yun. So, please, antayin niyo po yung mga ilang announcements natin tungkol sa ating physical worship. At excited na po kami na mag-ministry sa Bulacan, Bulacan. At marami po kaming nakalaan na programa para po makatulong. Ang CFCM po ay nandiyan, hindi para makipagkompetensya sa iba't ibang mga churches. Actually, we are willing to work with different churches po para magkatulungan tayo na mailapit ang ating mga kababayan o kapatid sa ating Panginoon. So, we are not your enemy, we are your friends, we are your friend. No? So, magtulungan lamang po tayo. Welcome kay Kuya Jeffrey Sumalabe and welcome kay Ate Angelica Argao. So, looking forward din kami sa POW team ng CFCM soon. No? And excited na nga kaming makalipat doon, makapaglinis. No? Kahapon, binisita namin ito. No? Inuumpisa na yung ceiling. Meron na rin siyang sariling bathroom, no? Or restroom. At ang maganda dito, katabi ng church sa Bulacan, Bulacan, yung samyupsal. At sa kanan, nandun naman yung pizza. Yung bilihan ng pizza. So sa lahat na makakasama namin, no? Baka kayo tumaba. At meron tayong sariling restroom sa ating church. At meron, sa likod nito, nandun yung public restroom din ng DTMI complex. So, excited na kami, no? Sana ay kayo din na magkita-kita doon, no? At sana pag tumawag kami ng tulong sa mga pwedeng tumulong sa amin na maglinis, ay makasama namin kayo. Welcome din sa ating bagong setup ng ating online worship service. Dito po yan lumipat na po ako mula dun sa kabilang kwarto, papunta sa kabilang kwarto. At ito na po yung CFCM studio. Ibig sabihin lamang ay magbabalik muli yung mga ilang mga ministries online ng CFCM. No? Katulad nung CFCM Radio, by next Sunday, we will start by 9 p.m. na po. Magsisimula dahil ang ating worship service sa physical church natin ay gaganapin ng 3:00 ng hapon. So we need more time para makauwi, makapagpahinga ng konti, at then yung ating CFCM Radio ay itutuloy na po natin dito sa CFCM studio, no? Yun. Kung meron po kayong mga Biblia, please, pakikuha po yan. Kung yan man ay digital app or yan man ay in paper form, please, open your Bible sa John chapter 16, verse 13.
Open your Bible sa Juan, Kabanatang 16, Talatang 17. At ito yung mababasa natin. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Ito po yung ating pagbasa sa umagang ito. By the way, ang title ng message natin, Message of Life for today, ay Guide for the Way. Naranasan mo na ba na pag gumising ka sa umaga, na tinatanong mo yung sarili mo, ano ba ang gagawin ko sa araw na ito? Minsan empty yung plano natin for today. No? Wala tayong maisip na pwede natin gawin. Possibly, nagawa mo na lahat ng dapat mong gawin. Kaya nagtatanong ka sa sarili mo kung ano pa ba yung pwede mong gawin for today. Minsan, may mga mahalaga kang desisyon din na ginagawa sa buhay mo na sa sobrang mahalaga ay lubos mong pinag-isipan kung paano mo to didesisyonan. Pero minsan you ended up, no? Ang ending pa rin nung desisyon na dapat mong gawin ay sumablay pa din. Kahit gaano pa rin kahaba yung preparation mo for your decision, minsan nagkakamali ka pa rin ng pagdedesisyon o pagdedesisyon dun sa dapat mong desisyonan. Naniniwala ako nung tayo yung mga bata pa, kailangan natin ang guidance ng ating mga magulang. Subalit nung habang tayo lumalaki, no, pinipili na natin na sundin kung ano yung mga gusto nating sundin o desisyon na mga gusto nating puntahan. Kaya naman ang ending dito, may mga pagkakataon, no, nung habang tayo lumalaki, meron tayong mga maling desisyon na nagagawa sa ating mga buhay. Amen. No, walang ni isang tao na makapagsasabi na ang lahat ng naging desisyon niya sa kanyang buhay ay tama o wasto. Lahat tayo may mga nagagawang pagkakamaling desisyon sa ating mga buhay. At naniniwala ako na hindi lamang porket bata pa lamang tayo, dun lamang natin kailangan ng guidance ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga taong kakilala. Maging sa mga panahon na tayo may mga edad na, kailangan pa rin natin ang guidance ano ba sa Tagalog ng guidance? Kailangan pa rin natin na ang tulong ng iba upang sabihin kung tayo ay nasa tama pa bang ginagawa or wala na tayo sa tamang ginagawa. No? Dahil minsan, dinideceive tayo ng ating mga sariling iniisip. Ibig sabihin, minsan, sinasabi na lamang natin sa ating isipan, hindi, tama itong gagawin mo. Hindi, huwag kang makinig sa iba. Makinig ka lamang sa sarili mong desisyon kasi matanda ka na. Minsan, dinideceive tayo ng sarili nating pag-iisip na gawin na lamang kung ano yung gusto natin at hindi na tayo nakikinig sa mga tao na nagbabahagi sa atin ng kanilang mga experiences na pinagdaanan na nila ito before. Nadideceive tayo ng sarili nating pag-iisip sapagkat iniisip natin that we are independent na. We are old enough para gawin kung ano yung gusto natin. Ang pagkakamali lamang natin dahil hindi na tayo marunong makinig, lalo lamang natin nilulugmok o ipinapahamak ang ating mga sarili dahil hindi tayo marunong makinig. Ganyan, ito yung kahalagahan ng experience. No? Kung bakit sa bawat generation, nandun ang, halimbawa, nung tayo mga bata pa, meron tayong mga kuya, o meron tayong mga tito, nandyan yung ating mga magulang. Habang tayo lumalaki, tayo naman yung nagiging kuya. At meron na tayong mga nararanasan o mga karanasan na umuukit sa atin ng mga natututunan natin sa ating mga buhay. Habang tayo na yung tinatawag nilang tito, no? At meron tayong mga pamangkin. Habang tayo naman ay lumalaki, tumatanda, nagkakaedad, tayo na yung nagiging magulang. Hanggang sa tayo na yung tinatawag ng mga lolo at lola. Itong mga bahagi ng buhay na ito o karanasan or edad o pagkakataon ng buhay na ito yung nagtuturo sa atin ng iba't ibang mga eksperyensya o karanasan sa atin, no? Habang tayo ay lumalaki. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa bahagi pa lamang ng iyong kabataan at iniisip mo na hindi, ang gagawin kong desisyon ay tama lamang at hindi ka na makikinig sa mas nakakatanda sa iyo, maraming pagkakataon na nagkakamali ka sa iyong ginagawang desisyon dahil hindi ka marunong makinig.
Nagkakamali tayo sa mga desisyon na ginagawa natin dahil ang pinapakinggan lamang natin yung mga sarili nating kagustuhan, yung mga sarili nating iniisip dahil iniisip natin na ito yung dapat at tama na dapat nating gawin. Dahil doon sa yung ganong klaseng kadahilanan, hindi na tayo natututo na makinig sa iba, sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga magulang. Sabi ko nga, hindi naman kahit kailan pa man gugustuhin ng mga magulang na mapahamak ang kanilang mga anak. Marahil meron kayong mga nakikita o napapanood sa TV na ibinahamak ang kanilang mga anak. Pero ito'y sukdulang pagkakamali ng isang mga magulang. Pero in overall, no, sa kabuuan, walang ni isang magulang na nagnanais o magnanais na mapahamak ang kanilang mga anak. Kaya naman sa mga anak dito, no, sa mga anak, makinig tayo sa ating mga magulang. Kung iniisip ng ating mga magulang na ito ay ikapapahamak natin, ito marahil ay ikapapahamak natin. Alam ito ng ating Panginoon. Kaya nga, meron tayong mga magulang. Kaisa ng ating Panginoon, ng ating mga magulang upang mag-alaga sa atin bilang kanilang mga anak. Ganun pa man, nung bago pumanik ang ating Panginoon sa langit, meron siyang iniwanan sa atin. At ito yung banal na Espiritu. Dahil naniniwala ang ating Panginoon, bukod sa ating mga magulang, nandyan ang banal na Espiritu upang gumabay sa atin, upang magtama sa ating mga desisyon, upang magtama sa ating mga iniisip, upang mag-align sa atin kung tayo'y nasa mali ng daan. Ito ang ginagawa sa atin ng banal na Espiritu. So today, pag-uusapan natin yung kahalagahan ng pakikinig sa Holy Spirit. No, minsan hindi mo ito nararamdaman. Ang Holy Spirit ay hindi natin nakikita. Ngunit ito'y marahil maaari mong maramdaman. Kung hindi mo man ito nararamdaman, ibig sabihin, nilalayo mo ang iyong sarili sa Kanya. Pero kung i-acknowledge mo lamang ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay mo, i-acknowledge mo siya, ibig sabihin, pag mayroong mga bagay na gulong-gulo ka na, sasabihin mo lamang, Holy Spirit, please help me. Give me your wisdom to decide on this matter, on this important thing na kailangan mong desisyonan. Kung i-acknowledge natin yung presensya ng Holy Spirit, tuturuan tayo nito na makapag-decide. Maging yung mga sasabihin natin ay ituturo din sa atin ng ating Panginoon upang hindi tayo magkamali or hindi tayo makasakit sa iba. So sa araw na ito, pag-usapan natin ang kahalagahan ng pakikinig sa banal na Espiritu. Una, the Holy Spirit empowered us. No, pinapalakas tayo nito, no? The way we speak, no, ini-empower ng banal na Espiritu yung ating pagsasalita. Ibig sabihin, yung mga sinasabi natin ay maaaring paghugutan ng inspirasyon ng iba. Ang ganda nun. Sapagkat minsan, no, kahit gaano ka pang katalino, yung mga sinasabi mo ay nagkakaroon ng walang kwenta o halaga dahil ito'y nonsense. Nasasabi mo lamang ito dahil iniisip mo na nakikinig sila sa iyo. But if yung mga sinasabi natin ay bahagi dito yung karunungan ng banal na Espiritu, the Holy Spirit empowered us the way we speak. Kahit na minsan yung mga tao na hindi naman din nakapag-aral pero pag nagsilita na sila, makikinig ka talaga. At pag ikaw ay nakinig talaga sa kanila, meron kang importanteng natututunan sa iyong pakikinig. No, again, the Holy Spirit empowered us the way we speak and also in making decision. Sa paggawa natin ng mga desisyon sa ating mga buhay, ini-empower din tayo ng ating Panginoon. Mahalaga ito sapagkat sa bawat yugto ng ating mga buhay, meron tayo talagang kailangan gawing desisyon. No? Marahil maliit man yan na pagdedesisyon o malaki man yan na pagdedesisyon, kailangan pa rin nating magdesisyon. At yung Holy Spirit can empower us in making decision, especially in making right decision. Kung gusto mong maging tama ang iyong pagdedesisyon sa iyong buhay, you always consult the Holy Spirit on what decision that you will do sa buhay mo. Mahalaga yan, mga kapatid, na hindi gagawin ko ito. Wala akong pakialam kahit sa sino pa man o ano pa man ang sasabihin ng iba. Wala akong pakialam sa kanila, basta gagawin ko ito. At ang ending nito, nagkakamali tayo. Ay,
Bakit ba kasi hindi na lang ako nakinig sa Holy Spirit? Bakit kasi hindi na lang ako nakinig sa ating mga magulang, sa aking mga magulang? Ayan tuloy, napahamak lamang ako. Pero kung susubukan mong tanungin, no, mag-ask ka ng help sa Holy Spirit doon sa desisyon na gagawin mo, magiging mas tama ang desisyon mong gagawin sa iyong buhay. Pangatlo, in direction we should go. The Holy Spirit also empowered us dun sa pupuntahan natin o dun sa dapat nating puntahan. Again, minsan, pag sinusunod lamang natin yung mga isipan natin dun sa kung saan natin gustong pumunta, ang ending nito, naliligaw tayo. Kasi hindi natin ito nalalaman. No? Ang sinusunod lamang natin ay kung ano yung nakikita natin, hindi, mukhang mas maganda dito ako pupunta. Hindi, dito ako pupunta sa may bandang kanan na to. O hindi, dito ako pupunta sa padiretso na to. But if you are with the Holy Spirit in making decision, no, in making your choices, no, sa buhay na kung saan ka pupunta, i-guide ka ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu. Dito ka, dumiretso ka lang. Medyo pangit yung daan pero ang ending nito maganda. Dito, kung mapapansin mo na parang bako-bako ang daan, pero kasama mo ako na malalampasan yung bako-bakong daan na yan at ang ending na ito ay ang smooth ride na nakasama mo ang ating Panginoon. Minsan kasi, we only base our judgment dun sa outer look ng ating nakikita. Pangit itong daan na to. Bako-bako itong daan na to, hindi ako dadaan dito. Pero kung makikinig ka sa banal na Espiritu at sinasabi sa'yo, dumiretso ka lang. Dumiretso ka lang kahit masikip ang daan. Dumiretso ka lang kahit iniisip mo na lusak-lusak yung daan. Dumiretso ka lang kahit iniisip mo na bako-bako yung daan. Dumiretso ka lang. Kung makikinig ka sa Holy Spirit na sinasabi sa iyo na dumiretso ka lang, mapapansin mo, malalampasan mo yung bako-bakong daan, malalampasan mo yung masikip na daan, malalampasan mo yung bahang daan na yan at ang ending nito, yung mas tamang daan na iyong nilakaran because you listen to the Holy Spirit. Again, the Holy Spirit empowered us. The way we speak, the way we make decisions, and also kung saan man tayo dapat pumunta. Pangalawa, the presence of the Holy Spirit is telling us also that we are not alone. No? Yung presensya ng banal na Espiritu ay nagsasabi sa atin na hindi tayo nag-iisa. Maraming mga tao, no? Lalo tigit yung sinasabi natin na may mga mental health problem or yung mga maraming problema sa buhay, wala nang matakbuhan o malapitan, iniisip nila sila'y nag-iisa. But again, sa panahon pa lamang ng ating Panginoon, naisip niya na hindi maaari tayong mag-isa. Hindi maaari na siya'y pupunta sa langit at wala siyang iiwanan sa atin na makakasama natin sa bawat araw ng ating mga buhay. Minsan ito yung problema natin. Minsan nagsiself-pity tayo sapagkat iniisip natin na tayo'y nag-iisa. But again, naisip na ito ng ating Panginoon at hindi niya hinayaan na tayo ay mag-isa. Pag iniisip natin na tayo alone, that we are alone, nahihirapan na tayong mag-move forward. No? Dun sa mga bagong breakup, di ba? Nahihirapan silang mag-move forward kasi wala na yung kanilang sweetie pie, honey bunch, jowa, boyfriend, girlfriend sa tabi nila, di na sila makamove on. But the truth is, the Holy Spirit is always there to help him, to help her to move on. Nung pag tayo natatakot, hindi tayo makagalaw. Pag tayo natatakot, nahihirapan tayong magdesisyon sa ating mga buhay. Lagi nating iisipin na nandyan ang banal na Espiritu upang mag-guide sa atin mula simula ng ating pag-move on hanggang sa totally move on na tayo. At ang kanyang presensya ay nagbibigay din sa atin ng confidence. Lakas ng loob. Minsan pinanghihinaan tayo dahil iniisip natin na tayo nag-iisa. But the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit will give us confidence na
Sasabihin niya sa atin, anak, huwag mong isipin na nag-iisa ka sapagkat nandirito ako. Huwag mong isipin na nag-iisa ka sapagkat from the beginning, nandirito na ako. Kasama mo ako. We only need to acknowledge the Holy Spirit, His presence sa ating mga buhay. Pag tayo labis na nagkagalit, you acknowledge the Holy Spirit to control your emotion. Mamamaya, doon sa pang third point ko, ito yung bibigyan natin ng pansin. Yung tulong ng banal na Espiritu to control our emotion. But again, yung presensya ng banal na Espiritu also give us confidence. Kung nahihirapan ka na maka-move on, kung natatakot ka, kung marami kang pag-aalala sa buhay, yung presensya ng Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob to continue, to move on, to fight, and not just give up dahil iniisip mo na you are alone. At again, mga kapatid, since the beginning ng ating mga buhay, we never been alone. Hindi tayo kailanman nag-isa at pinili ng Diyos na mag-isa. Pangatlo, the Holy Spirit allowed us to experience peace and calmness. No? Ang banal na Espiritu daw ang bibigay sa atin ng yung kalalagayan ng kapayapaan at alam mo yung relax ka lang. Meron akong experience before when I was in Thailand na meron akong kausap and hindi kami magkaintindihan. To the point na meron na kaming argument. At yung argument na yan ay mas pinapalala lang yung usapan. So what I did then is I prayed. No, Holy Spirit, please help me to control my emotion in dealing with this person. Magagawa nyo rin po yun, mga kapatid, di ba? May mga pagkakataon kayo sa inyong buhay na nakikipag-usap ka, gusto mo nang magalit, gusto mo nang sumigaw, o sumisigaw ka na, o nagagalit ka na. Dahil sa marami mong salitang naririnig na nagpo-fume, no? Nagpapaningas ng galit mo. Meron ka nang gustong sabihin. Marahil gusto mo nang magmura o gusto mo nang manakit. Pag nandun ka na sa point na ito, kapatid, you need to acknowledge that the Holy Spirit is with you. Sa ganon, the Holy Spirit will help you to calm and also bring you peace. At hindi mo maiisip, when you acknowledge the Holy Spirit, hindi mo maiisip na saktan yung taong ito na nagsasabi sa iyo ng mga masasakit na pananalita. Try it. It works. Dahil nagawa ko na yan before, nangyari na yan before, and I will not tell this to you kung hindi yan gumagana because again, we have the Holy Spirit with us. And lagi siya nandyan to help us na magkaroon ng straight na pag-iisip o mas malawak na pag-iisip para hindi tayo agad magalit or marahil gumawa ng mga bagay na pagsisisihan natin. Minsan kasi meron tayong mga nasasabing mga masasakit na salita. Ito yung problema. Pag meron tayong mga nasasabing masasakit na salita, hindi mo na yan maaari pang bawiin. Sapagkat once na nasabi mo na yan, tatatak na sa isipan niya ng taong pinagsabihan mo. Every time na magkakasal ako, ito rin yung bilin ko sa mga ikinakasal ko na before you say something, lagi mong iisipin na kung yan ay makakasakit sa iyong asawa, better yet, wag mo nang sabihin. Sapagkat kung halimbawa ang kurot ay naghihilom, kung ang tama ng siko sa pader ay naghihilom, yung mga masasakit na salita na maaari mong sabihin sa iyong mahal sa buhay ay mahirap makalimutan. And yung banal na Espiritu can help you. No? Na pipigilan ka na wag mo na tong sabihin.
Kasi pag nasabi mo to, labis siyang masasaktan. Kasi pag nasabi mo to, hindi mo na ito maibabalik. Kasi pag nasabi mo na ito, hindi mo na yan maaaring bawiin at hindi yan kaagad-agad makakalimutan. The Holy Spirit will help you to choose words. Tutulungan ka ng banal na Espiritu na mamili ng mga salita na dapat na lumabas sa iyong mga labi. Lalo tigit yung mga salita na imbis na makasakit ay makapagbuklod pa sa inyo at magsama at magkaunawaan at magkapatawaran. Kaya sa mga pagkakataon na hindi mo na talaga alam kung anong susunod mong gagawin, hindi mo na alam kung ano ang dapat mong isipin, hindi mo na alam kung ano ang iyong pupuntahan. Again, mga kapatid, we have the Holy Spirit with us. Sabi doon, papatnubayan tayo sa katotohanan. Sapagkat sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi sa kanyang narinig. At ipapahayag niya sa iyo ang mangyayari sa hinaharap. Mahalaga, mga kapatid, at habang tayo nandirito sa mundong ito, ina-acknowledge natin yung banal na Espiritu na nasa atin, and we are also prepared to listen. Kasi minsan, kahit na i-acknowledge mo yung banal na Espiritu sa buhay mo, kung hindi ka naman din handang makinig. Ito yung problema, di ba? Minsan, we acknowledge our friends around us. We acknowledge our parents around us. Oh, nandyan sila. Pero ang tanong, pag ba dumating na sa punto na sila'y nagsalita, are you ready to listen? O baka naman, pag nagsalita na sila, magkakaroon na lamang ng isang point of argument na naman at maging ang mga mahal mo sa buhay, ang mga kaibigan mo ay makaaway mo na rin dahil iniisip mo na sila ay kumakalaban sa'yo. But hindi. Ang mga mahal natin sa buhay, ang mga magulang natin, ang mga kaibigan natin, pag sila ay nag-start ng magsalita, meron ding karunungan, meron ding wisdom na maaaring ipinapadala sa kanila ng banal na Espiritu na sabihin mo yan sa Kanya. Sabihin mo yan sa Kanya upang ma-guide mo siya, upang matulungan mo siya. So again, we need to be prepared na makinig. Kung merong mga magsasalita sa atin, hindi yung lagi tayong nasa defense mode. Lagi yung iniisip mo na, hindi, tama ako, mali kayo. Ito yung gagawin ko, wala kayong pakialam. Mga kapatid, kung ganito yung mga pag-iisip mo, darating ang panahon sa iyong buhay na wala ng taong gugustuhin pang kausapin ka, wala ng taong gugustuhin pa na mag-advise sa'yo o magbahagi sa iyo ng kanilang karanasan sapagkat sa buhay mo, ang mas binibigyan mo ng pagpapahalaga ay ang sarili mo lamang desisyon kahit nakikita ng iba na hindi ito tama at makapagpapahamak lamang sa iyo. By listening to our friends, by listening to our family, maybe the Holy Spirit also speaks with them to say those words na iyong maririnig upang itama at i-align ang pag-iisip mo at makapagdesisyon ka ng tama sa buhay mo. Bahagi ang banal na Espiritu sa walang hanggang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Pagkatapos ng ginawa niyang pagliligtas sa atin at siya'y handa nang umakyat sa langit, naisip pa ng ating Panginoon na no, hindi pwede na basta umakyat na lamang ako sa aking kaharian at wala akong iiwanan sa kanila na mag-guide sa kanila. Because ang misyon ng ating Panginoon ay tayo ay kanyang makasama sa kanyang kaharian. At dahil tayo ay vulnerable, no? Dahil tayo ay napakadaling matukso at makagawa ng pagkakasala, nalalaman ng ating Panginoong Hesus na baka dumating na naman sa punto na bumalik na naman tayo sa dati nating mga nakagawiang gawin. At naisip ng ating Panginoon na kung iiwanan niya at sasamahan tayo ng banal na Espiritu, meron tayong magiging sandigan, maaaring matakbuhan, mapagtanungan, or makonsulta
Sa bawat salita, sa bawat aksyon, sa bawat desisyon na ating gagawin sa ating buhay, bahagi ang banal na Espiritu sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Dahil nais ng ating Panginoon na tayo ay mapunta sa tama. At ayaw ng ating Panginoon na tayo ay mapahamak muli. And again, kung lagi lamang nating gugustuhin na gawin ang mga bagay ayon sa ating sariling kagustuhan, malaki yung chance na mapahamak tayo dahil mali ang ating naging desisyon sa buhay. Hayaan natin mga kapatid na ang banal na Espiritu siyang tumulong sa atin sa bawat salita na ating sasabihin, sa bawat desisyon na ating gagawin, sa bawat daan na ating lalakaran. Lagi nating i-acknowledge ang banal na Espiritu at alamin ang kanyang karunungan upang mag-guide tayo nito sa ating pupuntahan. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon na siya nagmamahal sa atin at patuloy na umiibig sa atin lahat. Amen. Tayo po ay manalangin. Binigay mo ang buhay mo, ika'y pinagtuon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong habag at biyaya. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyong pasasalamat sa araw na ito, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong pagpapala sa amin, sa iyong pagkalinga, pagkabay, sa iyong habag, sa iyong patuloy na pagmamahal sa aming Panginoon. Maraming salamat po. Patawarin mo kami kung sa maraming pagkakataon ng aming mga buhay ay hindi kami marunong makinig. Na patuloy lamang naming sinusunod ang ating mga sariling kaisipan, desisyon sa buhay, kahit alam naman namin, Panginoon, na maaari itong makapagpahamak sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagagawa naming pagkakamali sa aming kapwa, sa mga salita na aming nabibitawan na nakasakit sa kanila, Panginoon. Patawarin mo kami. Nawa, O Diyos, patuloy mong hubugin ang aming mga puso't isipan na matutong makinig at magtanong at humingi ng paggabay sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin, na patuloy na nag-iisip sa amin, Panginoon, ang pinakamabuti para sa amin. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na mas piliin ang higit na tama kaysa ang mga bagay na nais lamang naming gawin dahil iniisip namin marahil na kaya na namin magdesisyon sa aming mga buhay. Kahit alam namin, Panginoon, sa aming mga sarili na ikapapahamak namin ang mga desisyon na ito, pinipili namin na gawin ito, Panginoon. Sa lahat ng ito, O Diyos, patawarin niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon, dahil lagi ka nandyan para sa amin at kahit kailan pa man, hindi kami iniwanan ni pinabayaan man. Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat sa buhay, sa pagpapala, sa iyong pag-iingat at paggabay sa aming pamilya. Salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga anak. Kila Jan Eisen, Isi Mayak at Michael Owen. Patuloy mo silang ingatan, bigyan ng mabuting kalusugan. Patuloy na gabayan, Panginoon, sa bawat desisyon na gagawin nila habang na ngayon ay sila'y lumalaki at nagkakaedad na. Patuloy mo, Panginoon, turuan sila na piliin ang higit na tama, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maging pagpapala sila, Panginoon, sa buhay ng iba. Tigit sa lahat, Panginoon, huwag niyo po sanang hayaan na sila ay mapahamak sa mga panahon na sila'y aalis sa aming tahanan. Sa umaga ito, Panginoon, patuloy ko pong inilalapit sa iyo, O Diyos, ang buhay, kalakasan ng aking sawa, ng aming mami,
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay sa Kanya. Sa Kanyang pag-iingat at pag-aalaga sa amin, Panginoon, maraming salamat po. Ganoon din, Panginoon, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa inyong lingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa aming pamilya at pagpapala na aming natatanggap. Patuloy mong gamitin, O Diyos, ang aming pamilya sa nais mo pang ipagawa sa amin, Panginoon, sa mundong ito. Inilalapit at pinapanalangin ko rin po, O Diyos, ang aming mga magulang. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, aming Panginoon. Magpalakas, magpagaling. Ganoon din, higit sa lahat, magpalawig ng kanilang mga buhay. Upang patuloy pa rin namin sila, Panginoon, makasama, mayakap, sa bawat pagkakataon na kami magkakasama. Sila nanay, tatay, mamsit, papsi, kayo po ang patuloy na tumingin at mag-ingat sa kanila. Ipinapanalangin ko rin po, O Diyos, sa umagang ito ang aming mga kapatid na sila Leia, Inday, Lloyd at Joras at Dayan, ang kanilang mga anak at buong pamilya. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Tignan din, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan at bigyan sila, O Diyos, ng mabuting kalusugan. Kasama na sa aking mga panalangin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, maranasan at maramdaman nila, Panginoon, ang iyong pag-iingat at pagmamahal sa bawat araw, Panginoon. Kung meron man silang karamdaman, inilalapit ko, O Diyos, na padaluyin niyo po ang inyong kapangyarihan upang magpagaling para sa kanila. At sa umagang ito, Panginoon, ipinapanalangin ko po sa iyo, O Diyos, ang aming mga kasamahan sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpala at mag-ingat sa buhay at pamilya nila Cindy Chen, Judy Lim, Hazel Menhon, Beth Selim, Anita Lo, Eddie Lim, at sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang kalusugan. Patuloy niyo po silang ingatan, kasama na sila Mayho, Liana, Seya, at ang kanilang buong pamilya. Maraming salamat din, O Diyos, sa inyong patuloy na pag-iingat at paggabay, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasamahan sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Kila Kuya Steve Piosca, sa kanyang buong pamilya, kayo pong patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na pagpuprovide nito sa kanila. Bigyan niyo din po siya, Panginoon, ng mabuting kalusugan sa bawat araw na siya nagtatrabaho. Ipinapanalangin ko rin po tinalapit sa iyo, O Diyos, si Ate Eileen de la Cruz, ang kanyang anak na si Sanji, at ang kanyang buong pamilya. Patuloy niyo nga po siya, Panginoon, pag-ingatan. Bigyan ng mabuting kalusugan at kagalingan para sa kanyang anak, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapala na patuloy may pinagkakaloob sa kanila. Kay Ate Doti Pelayo, sa kanyang sanggol na nasa sa kanyang sinapupunan, sa kanyang asawang si Kuya Jeff at ang kanyang mga mahal sa buhay. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpahala sa kanila. Ganun din sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pangangailangan, sa kanilang kalusugan, at sa ligtas na panganganak ni Ate Doti, Panginoon, ito ang inilalapit namin sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po sa iyo, O Diyos, si Ate Sai Agdepa, ang kanyang asawa na nasa India, ang kanyang mga anak na sila Oli at Isabel. Kaya nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa kanilang mga buhay at sa kalusugan na iyong ipinagkakaloob sa kanila, Panginoon. Kaya Ate Christy Atiliano, ingatan niyo po siya, Panginoon, at patuloy na gabayan. Pagpalain ng kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang buong pamilya at ang kanyang kalusugan. Kaya Ate Angelica Argao, kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang pagtatrabaho at sa kanyang kalusugan. Kaya Ate Dory Stanislao, sa kanyang asawa, kanyang mga anak, mga apo na sila Luke at Kayla. Ganun po, Panginoon, kay Kuya Ariel Harapa at kay Nanay Yoli Harapa. Kaya nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magbala sa kanila, Panginoon. Patuloy na tignan ang kanilang mga pangangailangan, higit sa lahat, bigyan sila ng mabuting kalusugan at kagalingan, Panginoon, sa anumang karamdaman na maaari silang magkaroon, Panginoon. Ngunit sana, O Diyos, ilayo mo sila na magkaroon nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang katapatan sa iyo.
Inilapit at pinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Nanay Marcelina Milan. Ang lahat ng kanyang buong pamilya, ang kanyang mga panalangin ng kagalingan sa kanyang mga mahal sa buhay, ganun, O Diyos, sa kanilang kagalingan sa anumang karamdaman na meron sila, Panginoon, hinihiling ko, O Diyos, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanila, Panginoon. Kayo din po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala kay Kuya Ricky Villanueva Bernabe, sa kanyang buong pamilya, sa anumang kanilang mga pangangailangan at kalakasan, O Diyos. Kayo po, Panginoon, patuloy na tumingin at mag-ingat sa kanila, ganoon din magbigay ng mabuting kalusugan sa kanilang buhay, Panginoon. Kay Ate Iza Valderrama, ingatan niyo po siya, kasama ng kanyang buong pamilya, na pauwi, Panginoon, sa Bulacan. Kayo po, Panginoon, patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanila. Ganyan, Panginoon, sa kanyang daddy, na muling babalik sa kanyang pinagtatrabuhan. Ingatan niyo po siya, Panginoon. At patuloy na bigyan ng kalakasan sa araw-araw, Panginoon, na siya'y nagtatrabaho at siya'y malayo, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay. Ipinapanalangin ko rin po, O Diyos, na kayong patuloy na tumingin at mag-ingat kay Pastor Aristotel Garcia, sa kanyang iglesia na pinaglilingkuran, sa kanyang buong pamilya. Kayo po, Panginoon, patuloy na magpala at mag-ingat sa kanila, Panginoon. Bigyan din sila, O Diyos, ng kanilang mga pangangailangan at kalusugan, Panginoon, sa bawat araw ng kanilang buhay. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, sa umagang ito, si Ate Alma Gutierrez, ang kanyang asawang si Kuya Anthony at ang kanilang mga anak. Kayo nga po, Panginoon, patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Patuloy na magbigay ng mabuting kalusugan at patuloy na pag-ingatan sila, Panginoon, sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang patuloy na pagpapahayag ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Ate Marilyn de la Cruz, ang mga magulang ni Ate Eileen. Ingatan niyo po sila at patuloy na bigyan ng mabuting kalusugan, Panginoon. Ganyan din ang kanilang mga pangangailangan. Kayo rin po, Panginoon, patuloy na tubugon sa kanilang mga panalangin namin, Panginoon. Kay Kuya Jeffrey Sumalabe, sa kanyang asawang si Kuya Juliet, ang kanilang mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa kanila. Ganyan din sa kanilang mga magulang na naiwan dito sa Pilipinas. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na sumama sa kanila, patuloy na mag-ingat sa kanila, patuloy na samahan sila, Panginoon, habang sila yung magkalayo, O Diyos. Patuloy na bigyan sila, O Diyos, ng mabuting kalusugan sa araw-araw. Kasama na ang iba pang mga Filipino sa Konkan, Thailand. Kasama ng Ethnos Asia Ministries, ang Christ to Thailand Mission. Kaya nga po, Panginoon, patuloy na magpala sa kanilang lahat habang ginagampanan nila ang kanilang pagtawag sa paglilingkod, Panginoon, sa iyo, aming Diyos, na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa panibagong taong anibersaryo nila Ate Miriam at Kuya Bayani. Kaya nga po, Panginoon, patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, sa umagang ito si Kuya Gino Hombrebeno, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang pagtatrabaho, ang kanyang kalusugan. Kaya nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, aming Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong katapatan sa kanilang buhay. Kay Pastor Ernesto Mercado, sa kanyang buong pamilya, sa lahat ng kanyang mga ginagawa at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, aming Diyos. Bigyan sila ng mabuting kalusugan at patuloy na tignan ang kanilang mga pangangailangan. Ganun din, tugunin, O Diyos, sa iyong kalooban ang kanilang mga panalangin. Kay Ate Lorraine Gonzalez, kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila o sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga pangangailangan, sa kanyang paglapit sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, ang patuloy na sumama sa Kanya at patuloy na magbigay ng mabuting pangangatawan sa bawat araw. Kay Ate Gara Rojas at sa kanyang buong pamilya, ingatan niyo po sila, Panginoon, at patuloy na samahan, O Diyos, sa bawat araw. Pagpalain din sila, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan at patuloy na gabayan, O Diyos, sa bawat araw. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat sa kanila o sa Kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kay Ate Sally Bautista at sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay sa kanila, sa kanyang kalakasan, sa kanyang kalusugan,
Maraming salamat muli, Panginoon. Kay Ate Julie Gatdula Etule, kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa Kanya sa lahat ng Kanyang gagawin at sa Kanyang buong pamilya, ganun sa Kanyang mga panalangin, Panginoon. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na gumabay sa Kanya, Panginoon. Yun din ang katatagan at pag-ingat para sa buhay ni Ate Shaira Pascual at kagalingan ng kanyang mga anak. Nilapit ito namin sa iyo, Panginoon. Tignan niyo, O Diyos, ang kanyang pamilya sa kagalingan ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Kayo nga po patuloy na, O Diyos, ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanila, Panginoon. Pag-ingat din, O Diyos, at paggabay para sa paglilingkod ni Colonel Danilo Bugay. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya. Sa kanyang pagnanais na maglingkod, O Diyos, kayo po ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanila. Sa patuloy na kagalingan at kapayapaan para kila Ate Nimpa Huijans, Panginoon, iingatan niyo po sila at patuloy na gabayan, Panginoon. Yun din, patuloy na kagalingan at kalakasan din at pag-ingat para sa buong pamilya muli, Panginoon, ni Ate Dory Stanislao. Ingatan niyo rin po at patuloy na gabayan si Ate Maylin Stanislao, Viana, mula sa Australia, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil lagi kang nandyan at patuloy na gumagabay sa kanila, Panginoon, saan man sila naroon. Ganyan, Panginoon, hinihiling ko, O Diyos, na patuloy niyo rin pag-ingatan at gabayan, Panginoon, si Nanay Estrella Santos sa kanyang panibagong taong buhay na pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat din, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-ingat at paggabay kila Ate Luisa Mendoza, sa kanyang asawan si Kuya Romel, ang kanilang mga anak at apo. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Kina ni Lydia Godoy, ingatan niyo po siya. Patuloy na bigyan ng kalusugan, mabuting kalusugan. Ganun din ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga pangangailangan. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanya at patuloy na magpala sa kanya, Panginoon. Kay Kuya Severino Manlapig, patuloy niyo po siyang gabayan, ingatan at pagpalain, Panginoon. Ganun din patuloy na dinggin ang kanyang mga panalangin at bigyan din, O Diyos, ng mabuting kalusugan sa bawat araw ng kanyang mga buhay. Ipinapanalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, sila Mambel Porteria at iba pa naming mga kasamahan sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magpala at mag-ingat sa kanilang lahat, aming Panginoon, na makapangyarihan sila. Sa lahat ng aming mga nakasama sa TikTok, kayo din po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa amin, sa mga pagpapala na aming natanggap sa mga nagdaang mga araw at pagpapala na iyong ipinaghanda para sa amin para sa mga susunod pang mga araw. Sa iyo kami, Panginoon, patuloy na sumasandig. Sa iyo kami, Panginoon, patuloy na nananahan. Tanggapin mo, aming Panginoon, ang aming lubos na pagdakila at pasasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming paglapit. Amen. Amen. At amen.
Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama sa umagang ito. Maraming salamat. Roll call na. Maraming salamat muli kay Ate Dory Sanislao. Maraming salamat po sa pag-share mo muli, Ate Dory. Ingatan ka ng ating Panginoon at patuloy na gabayan sa bawat araw. Maraming salamat muli, Ate Dory. See you soon. Ganyan din kay Nanay Marcelina Melan. Maraming salamat, Nanay Marcelina. Ingatan po kayo ng Panginoon, ng ating Panginoon. Ganyan din kay Kuya Ricky Villanueva Bernabe. Maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsama sa amin sa bawat Sunday na kami nagla-livestream. Kay Ate Iza Valderrama, see you later, anak. Again, please invite your parents to join us later. And also to my family, of course, maraming salamat for joining. Kay Pastor Aris Garcia, ingat pare, maraming salamat sa pagsama sa amin. Kay Ate Alma Gutierrez, maraming salamat po, Ate Alma. Gandin, ingatan kayo ng ating Panginoon. Kay Nanay Marilyn de la Cruz, maraming salamat for joining us. Mas nauna ka pa sa anak mo. Shout out sa'yo, Aileen Awit. Gandin kay Kuya Jeffrey Sumalabi, maraming salamat Kuya Jeff. Hope to see you soon. Kay Ate Angelica Argao, maraming salamat po. Maraming salamat muli. Gandin kay Kuya Gine Hombrebeno, maraming salamat. Nauna ka pa. Shout out sa'yo muli sa late. Kay Pastor Ernesto Mercado, sa aking kaklase sa seminaryo, bro. Maraming salamat for joining us. Kay Ate Gara Rojas, maraming salamat po muli sa pagsama sa amin. Welcome back. Kay Ate Sally Bautista, maraming salamat po. Kila Ate Sally, kila Kuya Ricky, you can join us sa aming GC para ma-update kayo sa mga gagawin pa ng Crossing Frontiers Christian Ministries. Kila Ate Julie Gatula Itule, you are part of us. You are part na ng CFCM, so you are welcome to join us po. No, pwede po kayong pa-add kay Ate Dory. No? Maraming salamat po muli. Ganun din. Welcome. Maraming salamat din kay Ate Aileen de la Cruz na late. Yan, shoutout sa'yo. Pag na-late ka pa sa susunod na linggo, yari na. Ganun din kay Kuya Severino Manlapig. Kuya Severino, medyo maaga ka nagising kanina. Medyo na-late na. Maraming salamat po, Kuya. Looking good daw yung bangs ko. Nanay Marcelina, salamat sa bangs. Grabe naman talaga. Pati bangs ko napili pa. Salamat po, Nanay Marcelina Melan. Sa inyo po lahat, maraming salamat. And please keep on praying sa ating church, no, na pinapaayos po sa ngayon. And hopefully to see you there this October po. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At nawa, ma-enjoy pa natin yung araw na ito kasama ang ating mga mahal sa buhay. Lagi natin ang iisipin at tatandaan, mga kapatid, that God let us to experience His Holy Spirit, or the Holy Spirit, to be with us. Yung banal na Espiritu ay laging nandyan para sa atin, para makasama natin, makatuwang natin sa pagdedesisyon. Dapat lamang ihanda tayong makinig sa kanyang sasabihin para sa atin. Ako po inyong Pastor Owen Villena. Hanggang sa susunod na linggo po muli, magkita-kita tayo dito lamang sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Please follow us and like our official Facebook page, facebook.com/cfcmpage, our official website, www.cfcm.church. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Paalam po muna sa ngayon. Sa Diyos po ang papuri. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen, amen, at amen. Paalam.
Paalam po. Bye-bye.